Mga master, welcome back sa ating adventure. Yun na nga, wala nang intro-intro at susubukan na natin yung ating bagong camera. Hindi na nga ako nag-intro dahil kung napapansin nyo ay iba yung aspect ratio ng ating video at hindi fitted yung ratio ng pang-intro natin. Pero syempre, bago magsimula yung bakbakan ay shoutout muna tayo. Shoutout sa ating bagong kaibigan sa ating YT channel, Matandang Spiro. At shoutout din kay Melvin Flores Bruzon. Drive safe always sa inyong mga master at God bless. So yun na nga mga master, matagal-tagal din tayong hindi nakabalik sa pagdadive. Kaya medyo nanibago tayo sa pagtusok ng mga isda. Hindi natin tinamaan yung dalagang bukid at yung makabinhi ay nadaplisan lang natin. Buti na lang ay malubha yung kanyang tama. Kaya dinampot na lang natin. At may nakita tayong mga timbungan sa buhanginan. Kaya lang medyo alanganin pa sa size. Kaya ito na lang yung makabinhi yung tutusukin natin. Nakasandal pa siya sa bato kaya dito na lang tayo sa kabilang side tutusok para hindi tatama sa bato yung shaft natin. Nakakita tayo na medyo malaki-laking timbungan sa buhanginan kaya tinusok natin yung isa pero yung ibang kasama niya ay pinabayaan na natin. Ito yung maputing klase ng timbungan mga master at napakarami nilang nagkukumpulan pero pili-pili lang tayo ng pinakamalaki sa kanila. Tinusok na rin natin yung ganitong isda. Kadalasan kasi ay pinapabayaan natin yung ganitong uri ng isda pero since matagal na tayong hindi nakapanusok at wala nang laman yung ating mahiwagang sisidlan kaya kuridas muna tayo ngayon at hindi tayo masyadong magpipili-pili dahil mag-iipon na naman tayo ng ating pangulam. Mukhang may mga i-adjust pa tayo mga settings sa camera natin mga master dahil kung napapansin nyo ay talagang nakakasilaw pa yung puting bilog na liwanag na yan. Ganito din yung unang camera ko noon pero kalaunan ay nahanap natin yung perfect na setting kaya ganito din yung gagawin natin sa ating camera. Basta test lang tayo ng test at baguhin natin kung ano yung dapat baguhin. Pagdating natin sa unahan ay may nakita tayong isang pugita o isang tabugok. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakita ng tabugok at season na pala nila ngayon. Kapag malamig na yung tubig ay nagsisilabasa na yung mga ganitong uri ng pugita at pati rin yung mga malalaking uri ng pugita. Thank you Lord at may ilalagay na tayo doon sa ating mahiwagang sisidlan. At di lang kalayuan ay may nakita na naman tayong, hindi ako sigurado mga master kung ito ba yung bayang o yung GT o Giant Toblerone o ito ba yung pumpano. Pero isa lang ang nasisigurado ko mga master, masarap to sa inihaw at napakalikot pa ng isdang ito kaya hindi natin tinamaan ng maayos at daplis lang yung kanyang tama. Kaya nung nagpumigla siya ay nakapunit ang isdang ito at nakatatlong tusok pa tayo dito dahil sa pangalawang tusok ay hindi ulit natin tinamaan. Buti na lang sa pangatlong tusok mga master ay na sure ball na talaga natin at wala na siyang kawala. Sayang talaga at marami sana itong magkakasama pero pagkalingon natin ay may mga spiro na pala sa likuran natin at nabulabog talaga yung mga isda. Pero ganyan talaga ang sport fishing, share lang sa mga blessings natin. Wala naman talagang may-ari ng mga isda kundi yung nasa itaas lang pero yung iba talaga ay pinagdadamot pa nila yung mga lamang dagat. At nakikita pa tayo ng pangalawang isda sana mga master na ganun din na malapad na isda pero hindi natin tinamaan at nang hinabol natin ay nagulat tayo dahil tinusok ng ibang spiro kaya hinayaan na lang natin mga master at dito na lang tayo lumipat sa medyo malalim at tinusok na rin natin itong isang uri ng tubo-tubo at medyo hindi pa tayo sinuwerte mga master dahil bumaon yung shaft natin doon sa may bato at patayo yung pagkabaon niya kaya sumabit talaga yung flapper natin. Buti na lang ay may dala-dala tayong kutsilyo at inukit natin yung bato at sa kabutihang palad ay malambot lang yung bato kaya madali lang nating naukit. Napaka-importante talaga na may dala-dalang kutsilyo o diving knife dahil kung hindi natin matanggal yung shaft ay pwede pa nating putulin yung tali ng ating shaft at hindi masasayang yung spear gun natin. At ayan na nga, nakuha natin yung tubo-tubo na muntik na nagpahamak sa spear gun natin. At nagkita ulit tayo ng timbungan na same size lang ng timbungan na nakita natin kanina pero hindi na natin to papasailuin dahil tulad ng sinabi ko kanina ay mag-iipon tayo ng pangulam at nag-crave din pala tayo ng pusit pero daming sablay talaga natin sa mga pusit, siguro pang 5 pusit na yon na nakatakas at may nakita na tayo mga pusit pero maliliit pa kaya pinasailo muna natin.
Matagal-tagal na kasi tayong hindi nakakain ng kinilaw na pusit mga master na barawan. Kaya ganun na lang talaga yung pag-crave natin. Pero nanibago talaga tayo at dami nating sablay, daming mga daplis lang na tama ng mga pusit mga master. Pero mabilis silang lumangoy kahit may daplis na, kaya hindi talaga tayo nakakahuli ng pusit. At ibibideo lang sana natin yung pawikan, ngunit na pagkalingon natin doon sa unahan ay may nakita na naman tayong mga timbungan sa buhanginan. At good size yung isa kaya tinusok natin, kaso daplis lang yung tama. Pero napakarami talaga nila dito sa buhanginan at may nakita ulit tayong isa, kaya senior ball na talaga natin. At least mga master, kahit paano nakakaipon-ipon na tayo ng pangulam kahit marami yung mga nakatakas na barawan o pusit lumot. At isang to ay muntik ulit makatakas, buti na lang malubha yung kanyang tama at namuti na yung kalahating katawan niya, kaya dinakman na lang natin. At ito yung kaunahan nating pusit mga master. Sayang, marami na sana tayong pusit, so nanibago tayo at dami talaga nating sablay. At salamat sa Panginoon at nakakita pa tayo ng isa pang pusit. Bali ito yung pangalawang pusit natin. Buti na lang ay maamo siya at may daplis na pala siyang tama. Ito siguro yung nakawala na mga pusit na tinusok natin kanina. Ayos mga master, may pangkilaw na tayo at may nakita pa tayong timbungan dito sa buhanginan. Ito yung medyo orange na timbungan at dito din to magtatambay sa buhanginan at medyo good size na, kaya idadagdag natin to sa mga timbungan na natusok natin kanina. Kung napapansin yung mga master ay parang nag-glow yung kulay ng timbungan pati yung rubber natin. Sa time na to ay nag-fogs na pala yung casing ng bagong camera natin. Thank you Lord, may naidagdag pa tayong mas malaking pusit o pusit lumot o barawan. Ayos, marami na tayong pangkilaw mamaya. Ito talaga yung pinakasadya natin dito. Mga 2 weeks na rin siguro mga master na hindi na tayo nakapag-dive at hindi na tayo nakakain ng sariwang kinilaw na barawan o pusit lumot. At may mga sulit din tayo nakita at this time medyo bumalik na yung instinct natin at natamaan natin yung isa. Kaso yung isa ay hindi ulit natin tinamaan. Medyo sumasakit kasi yung tenga natin mga master at nanibago talaga tayo dito sa malalim. Kaya napakarami nating sablay at hindi tayo nakakatama. Kaya dito na lang tayo sa tabi at napakarami ng needlefish dito at pinaghahampas natin yung mga needlefish, pero hindi pa natin kabisado kung paano hampasin ang mga ito, kaya napakaraming mga needlefish ang nakatakas. Pero may nahuli naman tayong dalawang needlefish na tinamaan natin paghampas natin sa ating shop. At hindi ko nga sinasuggest yung ganito panghuli ng mga needlefish mga master dahil nabubulabog yung mga isda sa paghampas mo doon sa tubig. Okay lang siguro kung needlefish lang talaga yung target mo. At dito ay napansin ko na talaga na medyo malabo na yung kuha ng ating camera dahil talaga doon sa fogs na nasa case ng camera natin. Kaya sinubukan natin i-video dito sa tabi at ayun na nga, may nakita tayong isang danggit na nakasandal sa bato. Dilakmain sana natin kaso medyo mailap siya kaya ayaw niyang magpadakma, kaya tutusukin na lang natin. Dito nga lang din sa tabi ay may nakita tayo isang good size sana ito na aluman o tandain. Medyo manilaw-nilaw na talaga yung kanyang kulay. Kaso grabe talaga yung panibago natin mga master at napakarami nating sablay. Sayang, napakaamo lang sana na tandain na ito at mabagal lang yung kanyang paglangoy at nasundan pa natin ang nasundan. Kaso nawala na yung kumpiyansa natin sa ating sarili at hindi na tayo makatusok ng isda kahit pwede na sana nating tusukin ng ganitong pwesto. At talagang sinundan lang natin ang sinundan at pagdating sa unahan ay nakatago siya doon sa ilalim ng malaking bato, kaya hindi natin nahuli yung isda. At sa part na to ay talagang medyo nag-blur na yung camera natin dahil sa fogs talaga doon sa casing. At binalikan natin yung mga needlefish at hinampas natin ang hinampas. Yung iba ay naputol yung mga tuka nila o kanilang mga ngipin na pangtusok. At dito nakadagdag pa tayo ng isang medyo malaki-laking needlefish at hinabol pa natin yung kanyang kasamahan pero hindi na natin nahuli. At dito ay nakauwi na nga tayo at ito yung mga blessings natin na ating ilalagay sa ating mahiwagang sisidlan. Thank you Lord. May libreng pang ulam na tayo at may pangkilaw pa tayo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.